Guys, nandito na ako sa Dubrovnik! Welcome to Dubrovnik, guys. Gigutom na ko. Kanya, wala pa mga bagahe, oh. Tanaw. Haggard na ako king yun. Kanya, na ako itlog. Matong gikuhan ako sa breakfast kato ganinang buntag. Kauno na to ni. Hey guys, naan ako diri sa terminal karon sa Vienna International Airport. 7 pa naman ako ang flight pero kailangan dyan mo magsayo 3 hours to 2 hours before the flight. Kadaghan kig tao yun. Daghan kig tao. May gani ako nakuha na ticket is ako'y priority check-in. Kami lang na diri wala lang na timingan lang na join ko sa priority pero pag dili dara ako maglinya sa Pikas mo nang advice kay last time na ako na-experience na sa airport sa Prague na nabiyaan siya so kasi unsaon niya please dito sa crew sa jet AC Air wala jud siya kay ning kuan na ang eroplano mo nang kailangan dyan maging ready. Tapos advance yung ka ba sa magsakay yung airplane dili para sa bus kay 30 minutes okay lang kay wala may check-in dato may mga baggage kay butang raman sa kamera mo na guys. See you in Dubrovnik, Croatia. It's my 4th country here in Europe. Hey everybody. I'm here now in Vienna International Airport. I'm going to my gate. And then, what is this? Control pass, right? Automatic passport control. Saan ako nito? Ito na ako sa passport sa immigration. But, or passport. Okay guys, see you later guys. Magpapahinga ako dun pag nandun ako sa gate. Okay, dito ata ako. Guys, naloka ako dito sa papuntang Dubrovnik ko na flight. Super delayed na. Tapos yung boarding, yung check-in kanina nagka-problema kasi nga basta ang gulo sa check-in counter kasi nga walang self-check-in yun i-drop mo lang yung bagahe mo tapos i-scan lang ba tapos alam mo naman din ang mga ibang pasero walang alam sa mga ganun kaya nagkagulo kahit na priority yung nilinyahan ko pero nakagulo pero ngayon nasa boarding na kami hinihintay ko na yung nasa baba kami ngayon susundon kami ng bus tapos wala super delayed na masyado okay, dapat 7:05 yung boarding namin tapos ngayon ang oras na pero okay lang at least naggasolina pa yung eroplano kaya keep praying for my next flight and then wala patience lang talaga ang kailangan pag ganito mga nangyayari hindi ka pwedeng maghintay ka wala ka namang magagawa di ba ganun talaga baby tingin ba ito sa akin no? Kasi nung kuan ba to tinitsonggo ba to wala lang okay update ko kayo pag nandun na ako sa plane. Hindi naman ako nagutom sa ngayon. Sige, pero mamaya. Love you guys. Guys, ganito po yung ginagawa ko pag nag-boarding na. Hindi muna ako pumipila. Hinintay ko pa muna silang matapos. Para hindi ako ma-stress. Kasi ganoon naman din, hintayin ka naman din nila. Ngayon lang. Hintayin ko silang matapos, tapos ako na next. Yan ang gagawin ko para hindi masyadong stress, hindi masyadong pipila ka pa, hindi ka magsisiksikan. Yan po yung advice ko doon sa mga huwag masyadong excited, charot lang. Parang lang sa akin, para hindi ako masyadong stress, tapos masyadong maghintay, ganun lang. Hintayin ko silang mag-board, tapos ako na next. Ito na ako ngayon sa bus. Naghihintay ako, hindi ko alam kung saan yung hintay ako ngayon
kung ano yung plane, kung saan ako plane ngayon. Don't really know. Ito yung airport nila. Ito ang ayaw ko, yung kukunin kami ng bus tapos pati doon sa plane. Guys, yung plane na sasakyan na tsaka online yung queue. Then, wala. On the way pa rin yung plane. We are super delayed right now. Super lucky plane. Super lucky. I need to have a jacket. Ito yung plane. Guys, nandito na ako sa Dubrovnik! Welcome to Dubrovnik, guys. It's almost 2 hours. Hindi naman 2 hours. Kukunin ko pa yung luggage ko doon. Ewan ko ba bakit ganito? Uy, sakay-sakay ng bus. Tapos, mayroon daw bus papunta doon sa city center sa Dubrovnik mismo. And then, hindi ko alam kung magbabas pa ako ng isa. Pero, may message ko yung hostel. Tawagan ko sila, sabihin ko nandito na. Para ma-prepare nila yung bed. Pagod na ako. Tulog ako ng bonggang-bongga, tapos bukas ng umaga, doon ako dati. Guys, na-hold ako kanina. Kasi nga, hindi nila mabasa yung residence card ko dito. Pero, takes me 20 minutes ata ako naghintay doon. Parang bago kasi yun. Not found daw yung card ko. Hindi ko alam kung bakit. Kaya na, okay lang, nakapasok naman. Tapos nitatak na yung passport ko ngayon. May patatak na siya sa Vienna, Austria. Tapos may tatak na siya sa Dubrovnik. Kaya hindi ko inasahan yun. Pero I'm here, I'm just searching my baggage. Yeah, because may 3 plane na lumapag ngayon lang, and then pang 3rd kami. Yeah, I'm just searching. Yeah, nandito yung mga bagahe ngayon. Pero I'm not sure. Kuya, pag tulungan ka akin, be searching for that. Then may bus daw na hintay sa labas. Yun ang hihintayin natin. Lale. Okay. Gigutom na ko. Kanya, wala pa mo ang bagahe. Tanaw. Haggard na ako king niyo. Kanya, ako eat ko. Matong gikuhan ako sa breakfast kato ganinang buntag. Kauno na to ni. Let me. Kauno na to niyo. Hugs ka ayo. Ikapoy na ko sa ginulat. Uy, dala pa. Gutom ko yun, promise. Wala tayo asin karon. Perfect yun yung itlog. Perfect. So, dapat magbaon dun ng mga anak. Ha? Sabi heart. Hey guys! Happy morning everyone! I'm here now in Dubrovnik, Croatia. And look at that thing. That is the wall. And then this is also I think this is one of the Game of Thrones. I'm gonna having a tour that for tomorrow, but not now. This is a nice place here, guys. And then after that, tama pala. Huwag kayong ang layo kasi ng kuan ko ng binook ko na hostel. Magbabas ka pa ng 15 minutes ata 10 to 15 minutes. Pero ngayon kasi yung pinakamura around dito kasi mga 100 euro na 200 euro for hostel lang yun ha. Pero 15 ko na lang naman yung babayaran na pera doon. Kaya walang problema. Pero nga, mas nabuti ko makahanap kayo ng mas mura dito na around sa old town nila sa Dubrovnik. Dito na lang kayo magstay. Pero just
recommendation lang naman. Pero kung nagtitipid kayo, dun kayo sa malayo. Pero, okay lang, malayo. Pero, mas mura. Tapos, ngayon, papasok tayo dito sa mga... Dito lang daw talaga ang may mga tourist destination, tourist spot. Dito lang daw talaga sa Old Town nila. Yung sa bote pala dun sa airport, delayed daw palagi yung bus nila at saka yung luggage nila. Ang tanong ko sa local dito, ganun daw talaga nangyayari. Delayed daw talaga palagi. Yeah. I'm having a tour now. My own tour. Gusto ko i-cancel yung tour ko sa Game of Thrones bukas, pero hindi non-refundable kasi sayang din, 20 euro din yun eh. Kaya hindi ko siya ma-refund. Pasok tayo dito sa one of the iconic tourist destination here in Dubrovnik, Croatia. Ito tayo. Really? Maganda. Babasa, sama kayo. Just come over with me. Guys, nandun yung bato-bato na kailangan mong magstay dyan. Pero ang hirap niya, pero may picture ako, siguro mga 2 seconds lang ako nagka-stay dyan. Nakita ko yan doon sa mga movie nila, teleserye pala nila, Liza Soberano. Ito na yung Old Town nila. Kaya pala, dito ginanap yung Game of Thrones. Kasi nga, napaka-old ng... As in, super... Para siyang... Ano to? Para siyang... movie theater. Parang... Para siyang studio. Parang studio siya na... Hindi ako nagtataka bakit pinili to dito. Kasi nga... Napaka-amazing. Amazing ng lugar. Oh, look at... Amazing ng weather ngayon, hindi siya malamig. Nakakapag-short pa ako. pero doon nakuan lang talaga yung kagabi na bad trip lang talaga ako kagabi doon sa bagahe ko sa airport. Tapos yung delayed pa ng bus, super delayed, 1 hour kami naghintay. Tapos yung airport, bagahe namin for 30 minutes. And ngayon, yeah, sulit naman. Nawala yung bad trip ko. May mga restaurants dyan, may mga shops dito. Tapos ito na yung street niya. Pero na, small one, but best. Parang nasa Universal Studio, parang ganun yung feeling. Parang ganito, oh. Gusto ko nang sumigaw. Croatia, and they also ruled Croatia for Dubrovnik for 100 years. Have you been to Venice? Yeah. Did you like it? Guys, nagkuhan ako ng free tour dito. Mayroon sila ditong free tour na ito yung mga groups ko ngayon. Mag-book lang online. Tapos, siguro mabibigyan ba ng tip. Gusto, nag-attend ako dito para malaman ko kung ano ang history ng Dubrovnik. Kaya ganun. Nakita ko lang sila dyan na may nagpa-free tour guide. Yun na, nag-join na lang din ako. Ganun talaga sis, hindi ka dapat maghiya-hiya. Go na, please. Guys, ito yung nasa likod ko. Ito yung mga bahay-bahay nila. Tapos ito yung mga bangka-bangka nila. Tapos mayroong mga benta doon ng mga tour, mga Game of Thrones tour, city tour. Tapos ito, mayroon nakakatapos lang namin mag city tour, yung tour guide namin kanina. Ngayon, gagala ako mag-isa. Diba? Ganito kaganda dito guys. Sobra. Mapapawaw kayo sa, yun nga lang ang init. Hindi umepekto yung sunscreen ko. Kaya, yeah, ito. Amoy dagat. Super ganda ninyo. Superb. Ito naman guys, pwede ka mag-swimming dito. Tapos yun yung island doon na may pa-tour doon. Tapos ito, pwede ka na mag-dive dito. Ganyan. Ay! Super init. Nasunog na ako sis. Please lang. Oh my goodness.
bukas, maliligo ako dito bukas. I swear. Guys, mag-start na yung Game of Thrones tour namin. Ito yung tour guide namin dito. Tapos ito yung meeting place namin, yung fountain dito. And we are more than 40 person. Pero okay lang, nakabayad na kasi ako, hindi ko na makancel kaya. Yun, dapat bukas pa to, umaga. Pero feeling ko pagod ako bukas. Kaya ngayon na, okay lang daw. Ngayon ko ipupush. Kaya we start! Hey guys! Nag-start na yung tour namin sa Game of Thrones. At saka ito siya yung tour guide namin. Dito kami muna sa King's Landing. Oh, yeah. Dito yung first kasi napakataas kasi niya. Para fresh pa daw lahat. Kaya, see you later. Provide because of their situation on the island. Then we have, I don't have a picture here, but it's some of your founders. I think at the very top of the island there's an abandoned French fortress called Fort Royal, which was used the first time they show us the House of the Undying. Now it was a very short scene in the show. I think it lasted maybe a few seconds. When you see the dragon stairs, it's also was when Dionysian IV, when Tyrion and Varys were discussing how to defend King's Landing from Stannis. So this would be from the top of the fortress facing the city walls. You see the Red Keep CGI'd on top of the cliff over there. You see it from another angle from that fortress towards where we are. So this is the St. Lawrence Fortress. We would now be here in this corner. So they CGI'd these two towers and this part of the fortress, but everything else exactly the same. So again, please look at the outfits. Has anybody been on the city walls yet? Was it hot? Was it sunny? Was it devastating? Good. Now imagine wearing this. There's a breeze today, may I tell you. There is no breeze in July. It's none at all. People, as I told you, would pass out. Hey guys, dito yung isa sa mga scene ng Game of Thrones. Yung si Cersei. Tapos, ito din yung King's Landing na yung may mapa dito na si Cersei. Ito yon sinabi ng tour guide namin. Tapos doon si Cersei, si Koan. Nakalimutan ko yung isang pangalan. Ay, na-overwhelm ako kasi nag-picture kami. Ang ganda. Ang ganda ng filming show nila. Ang ginawa daw nila dito is nirentahan nila tong buong place na to. Tapos, walang nakapasok. Pero, ang bayad nito is 100 kunas. It means nasa mga, hindi ko na alam sa euro magkano. Ito yung place nila dito guys. Tapos, may mga ganyan mga scene dito. Yan. May mga ganito. Super bet. Ito yung kuan, ito yung may pakuan si King. Super ganda. Yan. So much. I'm so happy lang ako. I'm here. Ito yung mapa Look at yung map. Guys, ito yung Game of Thrones na nag-film sila. Ito yung si Cersei na walk of shame. Ito yun. Sinasabi na, shame! Shame! Ito yun. Tapos, ito yung, dito yung siya. Oh, yan. Ang sabi ng tour guide namin, yan daw mga neighbors dyan na naka-open yung may mga windows dyan. Binayaran daw yan ng 700 for 3 days. Para hindi sila i-open yung mga windows nila. At saka yung mga restaurants dyan, yung mga restaurant na yan, binayaran din yan for 3 days para hindi sila mag-open. Kung magkano yung kita nila for every year, for every day, triple daw yung binayad ng HBO. Tsaka dito na yung pataas. Tapos, dito na yun pahiya si Cersei na tinapunan siya ng mga tomato. At saka, yun pala yung mga market doon na nagtitinda ng mga tomato, mga cucumber. Binili din nila ng HBO para daw, yun ang tinapon nila kay Cersei. That's the thing here.
Hey guys! Ito ako ngayon sa garden. Remember yung Game of Thrones na wedding ni Joffrey? Dito po yun ginanap. Yun yung King's Landing. Tapos dito yung ginanap yung wedding niya. Ito yun. Yun yung fountain. Tapos, ang ginawa nila dito is nilagyan nila ng cardboard dito para hindi daw makita ng mga local dito. Ito na yun. Ito na yung garden na yun. Yung wedding garden na yung inunsulto niya si yung maliliit na tao. Basta yun na yun. Ito yung Park Gradak. Yung park dito. Kaya ako nalaman na dito yun hineld yung shooting na yun, yung film na yun, yung scene na yun kasi nga nagsabi sa akin yung tour guide namin kahapon na dito daw talaga yun. Dito daw sila nag-iinuman ng mga barkada niya. This one. Tapos yun yung King's Landing. Nandun yung King's Landing. Di ba ang lapit lang? Ganun yun. Tapos pumunta tayo doon. Kasi sobrang init kasi. Uy! Ano? Ang init kasi sobra. Kaya hindi mo na ako naglakad-lakad. Nakakapaso yung init ngayon. Promise. Yun, may entrance yun. 150 kunas. Ang tawag ng pera dito is kunas. Tapos, mag-change na daw yung pera nito sa euro next year, January daw. Kaya, siguro mayroon pa mga pirmahan na mapapeles ang Croatia. Ang advice ko sa inyo pag pupunta kayo dito, dapat may advance booking talaga kayo ng mga hostel ninyo. At saka, paghandaan niyo yung weather. Ang pinaka-the best na weather daw is summer ngayon. September ngayon, August, September. Yun yung pinaka-the best na weather na pumunta dito. Kasi nga, buhay ang lahat ng mga tourist destination dito. Tapos, kailangan mayroon kang card kasi nga pahirapan din magpa-exchange. Mayroon naman silang change money pero mabilis kasi pag card lang pag swipe na lang. At saka yun lang, more on lakad. Yun lang talaga ang pinaka the best. Pinaka bongga dito. Lakad hanggang saan ba tayo pupunta? Pwede ba ito? Hindi naman pwede. Punta tayo sa Old Town kung saan yung main na shooting. Balik tayo doon at saka yun lang. Bongga yung kanila. Meron silang cable car doon. Hindi nyo na makita masyado. May cable car doon. Guys, nandito tayo sa King's Landing. Ito na yun guys. Ito yung City of Wall nila. Nilagay nila to para hindi sila mapasok na ibang mananakop. Kaya ito yung Old Town, buong Old Town may ganito. City of Wall. Yan. Taas tayo. Yan. Para makita ninyo kung gaano ka. Ayan, yun pa. Diyan. Hanggang doon. Ang napakatirik para dito ay super sunlight. Yan yung
King's Landing, guys. Ito yung bahay nila. Tapos dito din, meron din siyang restaurant dito. Mga shops. Pwede mag-inom-inom dyan. May mga fresh juice sila. Ito na yung wall niya. Ang story na lang ito, short story na lang i-share ko sa inyo. Ginawa nila ito para hindi sila masakop ng ibang bansa. Kaya ang taas ng wall talaga nila para walang makapunta dito na iba. Kaya yun yung short story behind nitong City of Wall na ito. Yan, itong City of Wall. Yan, napakakitid. Guys, meron din palang bar dito sa gilid ng City of Wall. Meron siyang pwede ka mag-dive dyan, may mga pwedeng uminom. Yun, napaka-relaxing dito. Ito yung lugar niya. Yan. Ups. Yung bar, nandun sa... Yan pa. Tapos, dito, sa kabila naman, meron mga sosyalan na mga restaurant. Ito yung mga restaurant dito. Hindi naman daw ganyan yan noon, pero nung nag-boom daw talaga yung Game of Thrones, every summer daw talaga ganyan. At saka nangyayari daw dito, ang mga local, pag summer, hindi sila pinaparent out nila yung mga bahay nila. Kasi nga daw, sobrang ingay, sobrang maraming tao, hindi sila makapag-rest. Kaya yun ang nangyayari, pinaparentahan nila yung mga bahay nila dito at saka nag-move sila outside dito sa Old Town kasi mas tahimik na. Based sa tour guide na nagsabi sa akin, ha? Hindi yan kwento ko lang. Hali. Ayun. So may pwede ka din mag-rent, pwede ka din mag-aan ng ganyan, sakay ng barko, doon. Meron din tang scene doon, abot doon sa, remember yung sa, hindi ko lang ma-remember yung season ha, na yung abot sa na peacock, yung nabebenta yung dinala si Daenerys doon sa island, tapos may mga peacock na marami, dyan daw, marami tang peacock dyan. Yun, mga neighborhood dito na. Yan sila mga neighborhood. May mga resto dyan. May mga pantising din dito. Yan. Mga pantising. Hay-hayan. Yan. Lapit na tayo. Nakakagitna na tayo. Tapos ito na yung meron din mga port dyan. Pwede ka mag-rent ng private one, may mga restaurant dyan. Meron din dito sa gilid, doon. Ayan, sa baba, ayan. Yan mga restaurant dyan, mga boats, ayan. Sila, something, alaming tao talaga, promise. Pang 3 araw ko na to, pero grabe pa rin ang tao, uy. Ganun talaga. Malamang buong mundo na nanonood ng Game of Thrones. Sana ako to. Yan talaga ang life. Look at my face! Yun. Mamaya gusto kong mag-dive doon sa dagat. Pero, I'm gonna try it. Napagod na ako! Ito na yung niya, Ito na yung church ata to dito. Tapos, baba tayo. Church yan dyan. Ito na yung old town niya talaga. Napagod ako. Ang haba pala. Iikutin mo kasi siya. Yun ang inikot ko from the start hanggang doon. Hanggang dito. Kaya, super pagoda. Amazing part, guys. Oh, look at that place. It's so amazing. How come? Charot lang. How they can build this kind of town. Tapos na din. Naikot ko na. Oh my God, naikot ko na. Sobrang layo pala. Sige, may higit 1 oras at ako naglakad. Anong oras na ngayon? Ang haba niya, pero
parang parang pagsisihan mo kasi pag hindi mo i-try. Parang ganun. Kasi ayaw ko sana, pero nga, one time lang ako pupunta dito eh. Hindi ko alam kung kailan pa ako babalik. Kaya yun talaga, decision making agad, kailangan mo magdesisyon. Kaya I need to try it because why not na? Tapos na, ngayon magre-refill ako ng tubig ko kasi ohaw na si Okla. Tubig to, free lahat ng tubig dito. Hindi ka mag-alala. Guys, ito pala yung old town. Ito pala yung old town. Dito yung bus stop talaga usually nagsa-stop. Dito yung papunta doon sa hostel ko. Diyan yung bus stop ng bus ng airport papunta doon sa airport. Dito din sila maghihinto. Tapos doon din sa kabila kung saan pupunta yung baoto. For example, ito, galing niya ng ibang doon, mga 15 minutes to 20 minutes yung biyahe niya. Dito din siya mag-stop. Kaya hindi kayo malilito pag magbabas kayo kasi dito lang talaga yung stop nila. Tapos, for example, ito yung site dito sa King's Landing. May mga restaurant dito. Pag ito yung gabi, ito na yung ganap pag gabi dito, guys. Yeah. Ito yung restaurant dyan. Yan yung restaurant dyan. Tapos ito, fountain siya na pwede siyang inumin anytime. Free siya kaya hindi ka magpo-problema sa inumin ng tubig kasi free yung tubig nila as in. Ito yung ganap dito pag gabi. Super wala pakita ko sa inyo kung anong ganap dito. Ganito ganito kaganda dito. Tapos ito yung city wall. Diyan yung nilakad ko kanina habang doon. Nilipot ko yan. Magbayad ka ng 150 kunas. At saka, ito yung King's Landing. Yan yun siya. Yan yun. May bayad din siya 100 kunas dyan. Pero, pag mag-avail ka doon sa promo nila na 250 kunas, pwede mo na siyang puntahan yan. At saka yung mga museum nila, pwede mo na puntahan. Kaya, avail ka doon, tapos ang unang basta advice ko sa inyo pag pupunta kayo dito, mag-join kayo doon sa tour guides sa city para malaman yung history at saka paano nila binild up agad yung sa World War II. At saka yun, super sunset kasi ngayon kaya hindi siya mga tao naugutom. Yan. Hindi ako kakain sa mga ganyan. Diyos ko Lord. Ang mahaba-haba pang biyahe natin. Kailangan natin magtipid. Kaya sa Milan ko talaga kainin yung gutom ko sa pasta. Kasi natikman ko naman din yung pagkain nila dito. Pero sa Milan ko na lang siya ikakain. Ngayon maghihintay ako sa bus ko na 1A, 1B papunta dun sa hostel. Kasi nga flight ko na bukas. I'm going to Milan! And then I love Croatia.